Ngayon, visual check pa lang, may nakita na ako. Ito siya, oh. Sibak ko. Sibak yung power transistor niya. Yan, indikasyon na may problema dito. Pero bago yan, pakita ko muna sa inyo yung sitwasyon ng ilaw, oh. Yan, bulang kristal natin, tingnan nyo. May shorted. Matapos lang nating gumawa, magkasunod na. Nagmula tayo sa may Joson na Jupiter Max integrated, tapos AP 2000, and then next ito, Reworal na AP, Reworal na Pro 75 na power amplifier. Okay, Reworal Pro 75 na power amplifier all the way from Cavite. Galing Cavite pa ito. By the way, shoutout, and then maraming salamat kay Bossing na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Ngayon, sa totoo lang guys, ako pa yung nakauna nitong bukas. Oo, ang linis, so tingnan nyo. Kasi ang kwento ni Bossing, bagong-bago na ito. Tapos ilang gamitan niya pa lang is bumigay na siya, tumirik na. May mga nagawa na ako nitong klaseng unit eh. Pero hindi siya ganun kalagi ba, madalang lang. Pero may mga nagawa na ako nito. Hindi ka-design nito is halos magkaparehas lang sila ng Ace na CE5 na tingan niya. Ayan, ngayon ito, tinanggal na natin takip. Ang linis, oh. Diba? Ang linis niya. Ngayon, visual check pa lang, may nakita na ako. Ito siya, oh. Sibak ko. Sibak yung power transistor niya. Yan, indikasyon na may problema dito. Pero bago yan, pakita ko muna sa inyo yung sitwasyon ng ilaw, oh. Yan, bulang kristal natin, tingnan nyo. May shorted. May shorted yan kasi nga, dahil dito. Okay, dito sa may output transistor na to. Ngayon, bunutin natin to. Okay, bunutin ko siya. Yan, binunot natin. Tapos, nag-normal siya, oh. Okay, nag-normal. Meaning, yung channel 1, maaring good. Sige. Maaring good siya. Yung channel 2, ang pinaka may problema. Tapos, meron pa ako nakita. Yung capacitor, oh, buntis na, oh, malapit na siya mga anak. Ito, tsaka ito. Dalawa talaga siya, oh, kabilaan. Value niyan is 25 na 1,000. Okay, 25 na 1,000, no? Ngayon, ang gagawin natin dyan, palitan natin yan. Taasan natin, mga 35 na 1,000. Or kahit na 35 na 470 lang eh. Pwede na yun eh. Hindi balik tumaas yung voltahe. Nasasagad siguro yan. Baka... Oo, mataasan na lang natin. Okay, tapos, wala itong fuse. Mapapansin nyo, wala itong fuse, oh. Okay, kaya mo ibigay yung easy line fuse niya kasi umaasa lang sa easy line to. Lagyan natin ng fuse katulad sa ginagawa natin sa may na CE5. Lalagyan natin ng fuse. Okay, ngayon focus tayo dito sa my channel 2. Kasi dito naman ang pinaka may problema eh. Tapos i-fix bias natin to pag napanormal na natin. Kalasin ko yung board. Tingnan nyo ginawa natin, oh. Ginawa natin ng paraan para may angat lang, oh. Sinungkit lang natin. Ngayon, na-check ko na kabilang channel parang wala akong makitang sira eh. Dito ang pinaka na tinamaan. Ito butas to. Butas ito si back to. Itong dalawa. Tapos yung iba parang wala na akong makitang kwan eh. May shorted or ito kaya. Ito to. Ito parang short to. Ito yata. Parang short ito. Tingnan lang ha, double check ko. Ito, mukhang sira yata ito. Ito. Tapos, the rest dito ay parang buo naman eh. Ito. Short pala. Parang short ito ah. Ano kaya ito? Sa stepper. Double check ko to. Nakabaklas. Dito sa output niya, parang buo na. Parang buo to lahat dito. Ngayon, dito sa may kabila ang pinaka tinamaan. Okay, dito talaga. Kasi itong butas nga, matik na yan. Siyempre, butas na eh. Dito, dalawa. Ito. Tsaka yung resistor dito, yung tip 127, 122, buo naman to eh. Ito, palitan natin to. Tanggalin muna natin tong may sira na output. Tapos, dito, parang wala akong nakitang sira eh. Parang output lang. Tapos itong mga resistor na sunog, palitan natin. Okay? Tinanggal and then pinalitan ko na para mas mabilis yung video natin kasi marami pa tayong gagawin. Maglalagay pa tayo ng fuse tapos mag-fix bias pa tayo. Ito lang, yung dalawang output na to, si A1943 pala siya, A943. Yan, tapos ito 15 ohms to dito, 15 ohms, 15 ohms, 15 ohms. Wala akong eksaktong 15 ohms, 12 ohms ang nilagay ko.
Walang problema dyan. Kahit 10 ohms nga ilagay mo dyan, okay yan eh. Gagana pa rin yan eh. Okay, 12 ohms, 12 ohms, 12 ohms. Yan lang bumigay. Tapos, yan, kita nyo, nakaangat siya. Tinaas natin para hindi masunog yung board. Tapos dito, medyo awkward to kasi naglagay ako ng wire. Kasi putol to. Yan o, lumiyab siya o. Yan, patawid yan dito. Okay, kaya ginawa natin, nalagyan na lang natin siya ng wire. Okay lang yan, awkward mo yan tingnan. Ang importante, gumana siya. And then, mas safe nga yan eh. Kaysa iangat natin to tapos hinangin, manipis na yung cladding, jump na lang tayo, sure ball pa, di ba? Yan, medyo awkward na siya tingnan. Pero pag may wire na nakasalpak yan, di naman makita yan. Okay, tapos binalik na natin yung mga resistor. Okay na, iniinang lang natin, oh. Di ba? Diskarte lang, paano tayo naging technician yung kung hindi tayo marunong lumiskarte. Ang nandito pala, buo pala ito, yung C5200. Ngayon, ang magiging reading nila is ganito. I-reverse natin yung tester ha. Yan, naka-reverse tayo. Ganito yung magiging reading niya. Kailangan pares sa kabila. Pares yung kabilaan ba? Okay, nasa 30. Tapos dito, ayan, nasa 30. Tapos dito, 30. Tapos dito, okay, 30. Maaring goods na yan. Wala naman ako ibang nakitang problema eh. Ngayon, pwede natin ibalik to para may fixed bias natin mamaya. Okay, balik natin to para ma-test na natin Naibalik natin yung board. Yan, pansamantala lang muna. Kasi i-fix pa natin to eh. Ngayon, on. Wala namang shorted na Kasi kung may shorted yan, iilaw yan. And then, sana walang umusok. Okay, wala naman. Ngayon, sa biasing tayo. Check natin. Kailangan parehas dito sa isang channel. Okay, dito muna gagamitin natin tester ni paring Ray. Mamaya, pag na-fix bias natin, yung digital ang gamitin natin para kuhan siya yung accurate. Ayan, nasa 0.25. Okay, 0.25 Ngayon, ito yung isang channel. Parehas lang Okay. Goods na yung goods na yan, yung channel 2 na yan. Gagawin na lang natin, i-fix bias natin. Okay? Kung ano yung biasing na lalabas dito sa stock, yun din ipapalabas natin ito. Ikakalibrate ko tapos digital tester gagamitin natin. Hindi ko alam kung bakit nasibak ito. Yan, hindi ko alam. Ngayon i-fix ko i-fix ko to. Ito, day 2 ng paggagawa natin dito sa may Reoral na Pro 75. Kagabi, nabot tayo ng gabi kagabi. Gulo no. Ngayon ito binalikan natin. Alam ko na. Pag plug in ko ngayon, umilaw yung bulb natin. Samantala kagabi normal na ito. Ngayon binagsak ko siya. Binagsak ko para malaman ko kung may shorted na output transistor sa may bakal, yung sumasayad. Confirm. Ito yun ang dahilan kung bakit nasibak. Sabi ko kagabi ano kaya ang dahilan kung bakit nasibak yung power transistor, di ba? Yung ito. Ito yun. Ito. Sobrang nipis Pansinin nyo yung nilagay na mika Dito galing yan. Dito. Mira talaga to yung factory Factory defect tawag dito. Tingnan nyo kung gano'ng kanipis to. Parang onion skin na lang siya Ngayon dito yan. Kasi kanina pag on ko umilaw yung bulb. Tapos pag pangalawang on ko parang may nag-i-spark dito galing sa main sink. Kaya sabi ko may sumasayad dito. Ngayon nung tinister ko, pag tester ko siyang ganyan, dito yung yung tester ko na may buzzer Pag tester ko dito sa may collector, wala siyang buzzer, hindi sumasayad. Ngayon binagsak ko. Binagsak ko ito. Binagsak ko para malaman ko kung may sumasayad. Ayun, nag-buzzer. Kaya confirm, sabi ko na may sumasayad na output transistor na ito na nga. Tingnan mo yung tatlo, makakapal 1, 2, 3, ang kapal. Pero yung nandito, wali, sablay. Yan, hindi natin pinalitan yan Alang iya talaga yung yung sa factory yan factory defect. Kaya nasibak ito. Mapapansin yung kabila, walang nadali, di ba? Dito lang. Okay, na pala to Phoenix bias na rin natin to Yan, 220 ohms ang nilagay natin. Tingnan natin kung paparehas sa mamaya. Ngayon, ito na, ipalitan ko muna yung yan. Bira na yan yung Meka. Na-fix bias ko na pala yung kanina. Yan, 220 ang gamit natin 220.
Yan, ngayon, yung kapasitor na lumubo, pinalitan na rin natin. Sinukat ko yung voltahe, nasa around 12 volts lang, saktuhan. Pero nakapagtataka na lumubo ito. 'Di ba? 25 din naman ang gamit. No, 25 na 1,000. Ang ginawa natin, 25 pa rin naman, pero 2,200 na yan. Taas oh. Microfarad nyo. Okay, itong isa oh. Malalaki na yan. Yung 25, ang laki ng headroom na sa 12 volts. Sukatin natin ng voltahe. Pakita ko sa inyo Okay. Yan. Uy. Ba't nakaklip tong isa? Ito pala. Kabunot. Okay. Ayan. Ngayon, pakita ko sa inyo yung voltahe niya. Nasa around, kung lang talaga siya, nasa around 12 volts lang Hindi ko paano nagiging kwan. Ayun, 13 volts lang siya Diba? 13 volts lang. Ibig sabihin, ang laki pa ng headroom niyan. Napakalaki pa ng headroom ng 25. Yan, ginawa natin, nilagyan lang natin ng mataas na microfarad. Okay na, pinalitan na natin. Tapos, ito yung biasing. Ito yung stock stock ito. Hindi pa nagalaw yan Okay. Yan, 0.25. Ngayon, ito yung pinalit natin. 0.27. Halos same lang yan. Okay, sana ba tayo? May customer kasi. 0.27, pwede na yun. 0.2 pa rin naman labas yan Okay, sana ba yan? Kaya lang, ayaw magkwan. Nadumihan yung tester natin ng kwan. Sealant. Nadumihan. Ay, naka-off pala Ba yan, nawala ako sa wisyo ko. May customer kasi. Ayan, 0.26 pwede yan. Okay na yan. 220 ohms ang gamit natin. Yan siya Yan, 220 ohms. Ngayon, i-fix bias ko na rin ito. Tapos, hindi pa rin tapos. Lalagyan ko ng fuse to dito. Maglalagay tayo ng fuse na individual. Sa may low negative and then low positive. Okay, dito. Basta kakabitan ko ng fuse. Nag-fix bias na rin tayo dito Inulit natin to 120 ohms to. Yan, 220 ohms. Bias nito is nasa around 0.25, 0.26 lang. Tapos, ito na. Naglagay na ako ng fuse. Okay, kung saan tayo naglalagay ng fuse, dito lang. Negative low rail, negative high rail. Okay? Positive high rail, positive low rail. Okay? Dito lang siya, dito to. Ayan. Pangalawa mula sa taas. Ito kasi sa taas is positive high rail ito Kasunod niyan, positive low rail. Tapos yung itim, ground. Tapos yung kasunod ng itim is negative low rail. Tapos ang taas niyan is negative high rail. Okay? Para hindi kayo malito, sundan nyo lang yung pangalawa na linya. Okay? Kasi ang taas niyan is positive high rail. Ang pinakailalim na dilaw is negative high rail. Okay, inulit natin para hindi kayo malito. Ang lalagyan nyo is negative low rail and then positive low rail. Okay, dito lang. Yan, sundan nyo lang. Puputulin nyo lang yan tapos idudugtong nyo. Ito yung fuse Yan, wala tayo ibang mapaglagyan ng fuse Yan, fuse yan. Tapos kahit na 10 ampere nga lalagay nyo dyan 10 to 15 ampere, pwede yan. Kasi maliit lang naman tong transformer na to. Mababa naman ang pirahin nito Okay, same lang din dito niyan. Sa pangalawa mula sa taas. Negative low rail, positive low rail. Yan, putulin nyo tapos dudugtungan nyo ng fuse. Okay? Dudugtungan nyo lang yan. Nalagyan ko lang sa cable tube para hindi siya naka-expose. Kasi pag naka-expose yan, maaaring magkadikit, madidisgrasya. Okay, ganun lang simple. Sana nakapagbigay idea ako sa inyo. Kasi napaka-importante yan na may fuse para iwas. Alam mo na, once na magka-problema, bibigay lang yung fuse para hindi lumala, hindi dadami yung sira. Okay? Yan. And then dito, fixed bias natin, 220 ohms. Okay? Ngayon, may nakakabit na speaker.
isang sub, isang mid-eye, nandun. Laptop natin is working. Okay, una natin. Ngayon, yun, oh. Sub to, sub, channel 1. Okay. Tapos ito. Yun, oh. Hindi pantay yung volume natin kasi magkaiba yung lakas ng sub and then high. Okay? Ayan, oh. Okay, hanggang dito na lang Sana nakapagbigay idea ako sa inyo kung paano mag-repair ng ganitong klaseng unit. Reworal na Pro 75. And then isa lang talaga yung tinitingnan kong posibilidad na kung bakit nasira. Dahil dun sa may sumayad yung collector ng output resistor sa may heatsink. Okay? Yan lang. And then dahil umabot ko sa part ng video natin na ito at hindi ka pa rin nakapag-subscribe, paki-subscribe ng YouTube channel natin Pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Kaya kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video isang beses, dalawang beses kada araw. Okay? God bless and then peace atin lahat.